Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Romar Angulo M. Senin. At ngayon ay tatalakayin ko ang pagtitipon ng material, pagsulat ng balangkas at pagsulat. Pagtitipon ng material. Tipunin ang mga material na kailangan ayon sa nabuong plano ng pagdedevelop ng paksa o tema. Batay sa karanasan ng maraming manunulat, madali lang ang mismong pagsulat kung ang lahat ng material na kailangan ay nandyan na sa mismong oras ng pagsulat. Ang mga material na ito ay maaaring mga nakalimbag na material tulad ng aklat, artikulo, panitikan. Maaari ding di nakalimbag na material tulad ng mga panayam o mga kwento. At maaari ring di material na audiovisual tulad ng mga pelikula, musika at larawan. Pagsulat ng balangkas. Ang balangkas kung ang magbibigay ng direksyon sa pagsulat. Kung wala ito, malamang malunod ang susulat ng talumpati sa daming material. At kasunod dito, magbunga ng isang maligoy na talumpati. Sa pagbuo ng balangkas, maaari ding makita kung ano pang bahagi ang kulang sa datos. At kung gayon, kailangan pang dagdag na material. Matapos matipon ang mga material, huwag agad dumiretso sa pagsulat ng talumpati. Mahalaga pa rin maklasipika o mapagpangkat-pangkat ang mga natipong material. Batay sa pagpapangkat-pangkat na ito, maaaring bumuo ng balangkas ng talumpati. Pagsulat. Pagsulat ng talumpati. May dalawang malaking proseso ang mahalagang isinaalang-alang sa yugtong ito. Ang mismong pagsulat ng talumpati at ang pagrebisa nito. Pagsulat ng talumpati, simulang sulatin ang talumpati ayon sa nabubuong balangkas. Narito ang ilang pangkalahatang gabay sa pagsulat. Number 1. Sumulat gamit ang wikang pagbigkas. Ang talumpati ay sinusulat hindi para basahin kundi para bigkasin. Dapat isaalang-alang ang kakayahan ng mga tagapakinig na unawain ang talumpati kahit na pinapakinggan lamang ito. Dahil dito, pinakamabisa ang esyong natural. Ibig sabihin, ang talumpati ay parang nakikipag-usap lamang sa tagapakinig. Number 2. Sumulat sa simpleng estilo. Iwasan ang mahahabang salita, hangga't maaari huwag din gumamit ng teknikal na salita. Sa halip, gumamit ng abstrakong salita, mas gamitin ang mga konkretong salita o yung lumilikha ng mental na imahen sa tagapakinig. Iwasan din ang mahaba at komplikadong pangungusap. Putulin at paikliin ang mahabang pangungusap at bumuo ng mga pangungusap na may isang paksa at komentaryo lamang. Number 3. Gumamit ng iba't ibang estratehiya at kumbensyon ng pagpapahayag sa pagbigkas. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Letter A. Paggamit ng matatalinhagang pahayag o tayutay. B. Paggamit ng kwento. C. Pagbibiro. D. Paggamit ng mga konkretong halimbawa. E. Paggamit ng paralelismo. Letter F. Paggamit ng mga salitang pantransition sa mga talata. Letter G. Pagbibigay ng tatlong halimbawa para may paliwanag ang isang ideya. Huwag isipin na ang mga estratehiyang ito ay palamuti lamang. Sa halip, dapat ituring ito bilang mga pamamaraan para mas madaling mapakinggan at maunawaan ng mga tagapakinig ang talumpati. Yun lamang po at maraming salamat.